At ang oil reserves, sabi ni BBM, ay para sa 60 days lang. Oo. Or even less. At biro mo, Attorney Bing, no, yung ating Pangulo, mag-a-attempt pa na mag-peace negotiate. Saan? Doon daw sa UN. Kasi umihingi siya doon ng isa niyang punta doon ay para magkaroon tayo ng non-voting seat sa national security ng council ng UN. Ako naman, maliit lamang tayong bansa. Archipelago tayo, maganda ang ating lokasyon, pero hindi ho tayo independent sa foreign policy. Kaya kailangan nating tingnan, ano ba talaga ang pinunta mo dyan? Kasi magsasalita, mag-i-speech, magkakaroon ng seat sa National Security Council ng UN. Ano ba talaga? Kasi... Tingnan mo lahat nagsasalita doon na Prof. Malo, puro babae. Oo. Siya lang yung lalaki doon, tapos... At saka head of state. Oo. Diba? Saka sa mga ibang bansa, kung lalaki ang president, sa mga ganitong UN Commission on Women, yung babaeng vice president na ipapadala niya. Ngayon, sinimulan mo yan, ha? Sa totoo lang. Sino ba ang tinitirang babae? Oo. Diba? Doon tayo pumunta. Kasi yung lahat ng binigkas, doon sa speech niya, napakaganda. Siyempre, delivered like, Marcos, no? Pero pag tiningnan mo, yung finact-check mo, sinong inaapi? Sino ang hindi kinukonsulta? Sino ang... babae ho yun, yung vice-presidente niya. So, sa totoo lang. Hindi lang yun. Nandun siya ngayon sa UN. Tapos, yung ibang bansa naghahanda sa mga kaguluhan. Like China right now, may lumalabas. Makikita niyo yan na nakahanda sila, nag-prepare sila just in case magkaroon sila ng attack. Tayo, wala. Meron ba? Wala. Wala. Di ba sabi ni AFP Chief of Staff na in 30 days matatapos na yung gera? At handa daw ang mga sundalo natin makipaglaban. Oo. Sa 30 days lang. Oo. Hanggang dumating ang kanilang saklolo. No? Pero alam mo, Attorney Bing, ang una kong tanong, wala nga tayong national siren system. Wala. Di ba Oo, nakikita natin sa ibang bansa, talagang bumubusina yung sirena pag may conflict at may attack, tayo. Di ba? Wala, hindi mo alam. Hindi mo alam kung dadating na yung... bomb shelters eh. At saka nakita mo ngayon ang technology dito sa Iran, US, Israel. Talagang ibang klaseng technology na Ang Amerika magpapalipad ng mid-range missiles. Hoy, baka mamaya ang Iran ay through the somewhere in the Middle East magpalipad din ng long-range missiles. Hindi, at saka alam mo, nakakatawa yung pinipinturahan nila yung kanilang mga akala mo aircraft. Pero pintura lang yon na pinalilipad na decoy. Tapos ang bumabaril, milyon-milyon na armaments ng US. Yes. Kaya makikita mo yung parang David and Goliath pa rin yung labanan sa Middle East. Pero talagang matindi rin ng Iran, no? Matindi rin ang kanilang pakibakbakan na sana naman dumating na rin dun sa kapayapaan dahil napakahirap sa mundo. At surely ang kapayapaan na yan sa digmaang ito ay hindi manggagaling sa mga pahiwatig o request ni BBM. Kasi sino ba naman ang makikinig sa presidente ng Pilipinas na alam naman nila ng lahat ay nag-host ng 17 EDCA sites. So Hindi lang yun. bias nandyan na eh. Kaya, siyempre yung kabila sabi, sino ba yan? Sino ba yan? Di ba? So, ang ano natin is, this conflict looks like if this lasts longer than 30 days, we are in trouble. Yeah, Yeah, at definitely. saka I think kasi hindi nila alam ano ibig sabihin ng EDCA site. Ikaw, Combi, tsaka Prof. Malu, para maintindihan ng ating mga kababayan, ano ba ang EDCA? Ayan, Malo. Alam Diba? mo, ang Importante EDCA, yan eh. Ang EDCA site is supposed to be a non-military use of our land jurisdiction, no? Na kunyari, hindi military bases. Oo. So, kasi na-abrogate na natin yung US military bases nung Time ni 1990s. Oo. Wala na yan. Wala na ang Subic at Clark. Ngayon po, naglagay sila ng certain areas sa West Seaboard facing South China Sea in Taiwan. At supposedly dun sa kasunduan natin sa EDCA, yan po ay para lamang sa pagtulong pag may bagyo, climate change,
Wala akong pinag-uusapan na gera. Pero Ngayon, may nagawa na ba? Natulungan wala. na ba Sa lahat tayo? ng bagyo, wala namang Yun wala eh. naman ng Estados Unidos usually nahuhuli. O pati yung kanilang annual balikatan, yan nakikita natin diyan. Yan po yung mga EDCA sites. natututunan ng US Army, hindi ho ang Pilipinas. Kahit nga ho yung pagtetest ng protocol sa mga labanan sa Muslim nations, dito ho yung tinetest sa atin. Dito ang sa training South. grounds. So, ako nagtataka, tayo ba ay ayuda sa pag-alam ng mga Estados Unidos kung paano labanan? O parte tayo ng forward facility ng Estados Unidos sa ating region? And that will be interpreted by Iran and allies. Yes. Not by that's true. not by BBM. Yeah. Not by the US. Yung kalaban Si nila Iran, ang sasabi kong yan ay isang sa forward what do you call this, Facility. which is a potential military risk Oo. for them, which will invite attack. Yes, Diba? Yun ang yes. worry, yun ang po ang worry At natin. nakita po natin ng Iran, pag nagpapasabog ng bomba, ang lilalandingan ho, mga US facilities. Yes. So, yun yung delikado. Lalo Kaya na tinamaan yung Dubai. Oo. Kasi, di ba, it's really a pro-American Yeah. site. So, I think yung atake ng Iran is very strategic. Una, Holy Month. Yung sa Ramadan. Muslim, Ramadan. 'Di ba, meron silang paniniwala ang mga Muslim na kapag Ramadan at ikaw ay namatay at nagsasakripisyo ka para sa kapwa mo, ay ikaw dederecho sa langit. Alam mo 'yun. So, yun yung mga nakakatakot kasi ngayon sila umatake. No. Yung parang pinaghandaan nila na, okay, we're doing this for our country, handa kaming mamatay para sa kapwa namin Iranian. So, tapos, ang nakakaano doon, parang kung nakikita mo, willing sila na inaatake nila yung mga bases ng US. Talagang willing sila, ano man mangyari ngayon, willing na kami kung anong kahihidatnan. Yun yung nakakatakot kasi maraming mga bansa na nadadamay because of this situation. Kaya yung EDCA talagang, Problematic. let's be realistic Yeah. here. Sa totoo lang. Oo, hindi. At saka alam mo, ang maidagdag ko dyan, no? Walang US congressional support itong pag-atake ni President Trump. Kaya malaking parte ng US population or stakeholders ang kine-question yung gera. Yes. Kine-question nila yung paggastos, kine-question nila na wala kang authority galing sa US Congress, at kine-question nila ang deployment. Di ba, ang malaking issue sa Amerika kasi the moment merong dinadalang bangkay ng isang sundalo pabalik sa Estados Unidos, Nagagalit ang mga tao. nagiging personal sa kanila. People should not die because of your war. So merong mga calls na dyan at mga rally sa US Congress na ang sinasabi, itigil ang gera. Samantala, the economic war is ongoing. Di ba? Kaya, hindi mo lang sasabihin na mas malakas ang US at Israel dyan sa armaments di ba? Hindi, Walang kasi tayo, we are a poor country, we are aligned with the US, di ba? Pero yung oil reserves natin, hanggang dito lang, wala na, deficit naman tayo, ayaw naman lang ibaba yung excise tax. In the meantime, para ma-reduce lang ang price ng gasolina sa atin. In other words, ang magsasuffer sa digmaan na ito sa economic na mga consequences ay ang maliliit, pobre na mga bansa kagaya natin. Oo. Exactly. At saka doon pumapasok yung halaga ng foreign policy. Kasi kung maliit kang bansa at sinusundan mo lamang ang isang bansa katulad ng Estados Unidos, pag sinara ang Strait of Hormuz, Sinara na nga. China na lang nakakadaan. Kanino ka dyan? Saan ka So, pupunta? kung wala kang relasyon sa China, kung wala kang relasyon sa Russia, Saka ito yung hindi mga- rin makabili si BBM ng oil sa China. Oo, Hindi di siya ba? magbibentahan. Kahit sa Russia. So tayo, yung desisyon ng ating leader sa foreign policy, apektado. Kaya palagay ko, Prof. Malo, kaya nasa New York si BBM Bakit? Siyempre nandun ang amo niya Oh, well, doon hopefully, Sinasabi mo ba, Kombing, na tumatakbo siya sa magiging problema sa Pilipinas? Oo, tumatakbo talaga siya. Tsaka, alam mo naman, New Yorker yan di ba? Kaya always wants to have a reason na pupunta ng New York. Balita ko, isang buong private plane
Massive daw, yun ang word. A massive delegation from the Philippines. Really? Bongga ka. And it took the scenic route, going to Alaska and then ending up in New York. Tapos humingi kayo ng budget na ilang bilyon para sa travel, Auntie Claire. Yun. Oo, mali. Bakit naman ganyan ang presidente natin habang nagdudusa dito ang kanyang mga kababayan? Yan lang naman. Saka yung Congress natin, tingnan mo yung House of Reps, narinig nyo ba na tinatalakay itong mga, the DTI should be Yeah. ready for this or that. Let's have the Economics Committee should summon the heads of these agencies to tell us how are they preparing our country for this the consequences of this war. Yeah. Wala kang task force eh. Wala. Yan yung una nating signo sa gobyerno. Pag seryoso sila, may task force na, may reporting na 24/7, nag-uulat na sila dahil krisis ito. Natandaan mo yung COVID. Kahit na sabihin mo nag-umpisa tayo ng magulo, merong effort to report to the public. Ito yung nangyayari, ito yung Yes. expectation nyo. At saka, Ngayon, wala. ginawa naman ni President Digong yung advice si Dr. Saldana, di ba? Saldana, na the best way is to close the borders. Yeah. 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 So